Si Netanyahu ngayong linggo ay nagsalita sa bansa matapos ang pagbabalik ng ating huling bihag at isiniwalat niya ang isang katotohanan na alam na ng marami sa atin ngunit hindi pa napag-uusapan ng hayagan. At sinabi niya, at ito ang kanyang sinabi, ang ating mga sundalo ay nalaglag dahil hindi tayo nagkaroon ng sapat na bala. Nagiba ito ng maupo si Trump. Ito ang mga katotohanan sa kalagayan ng Israel pagkatapos ng Oktubre 7, 2023. Nagpatupad si Biden ng partial na embargo sa armas sa Israel. Itinigil niya ang paglipat ng mga bulldozer na binayaran ng Israel na nagbunsod ng panganib at pagkasawi sa mga sundalo ng Israel. Pinilit niyang pumasok ang Israel Defense Forces sa Rafah gamit ang kulang sa bala ng mga tangke na nagdulot ng panganib at pagkasawi ng mga sundalo. Tinutulan ni Biden ang pagpatay kay Nasrallah at nagmura pa ang kanyang Defense Secretary nang sabihin ni Gallant, ating Defense Minister, na pinaslang ng ating eroplano ang pinuno ng Hezbollah. At nang umalis si Biden sa pwesto, hindi mahina ang Iran, sa kabaligtaran, sapat ang kumpiyansa nito para magpakawala ng dalawang sunod-sunod na pag-atake ng mga misil sa Israel. Ang tigil putukan, para kay Biden, ito ay layunin mismo, hindi paraan para makamit ang layunin. Nagpadala ng mensahe si Netanyahu sa Iran. Kung magkamali ang Iran at atakihin kami, tutugon kami ng lakas na hindi pa nila nakita. Nang tanungin sa press conference kung aatakihin ng United States ang Iran, malinaw ang sagot ni Netanyahu. Uli ko, si Pangulong Trump ang magdedesisyon para sa sarili niya, gayon din ang Israel ayon kay Netanyahu. Handa kami sa bawat posibleng mangyari at kung magkamali ang Iran, makakatanggap ito ng tugon na hindi nito kayang maisip. Sa madaling salita, haharap sa matinding dagok ang Iran mula sa Estados Unidos o Israel.